Pasaway si Wang Yan, naghahanap siya ng gulo. Makinig ka. Isang kagandahan tulad ni Haitang, binibigyan niya ng espesyal na atensyon. Pero hindi pa rin niya pinapansin. Haitang, gusto mong turuan ko, ang lalaking iyan ng leksyon. Anong ginagawa mo? Ikaw na pest ka. Paano mo ako sinaktan? Ikaw. Haitang, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Bitawan mo ako. Wang Yan, bitawan mo ako ngayon. Bitawan mo. Lee Junhai, ang kapal ng mukha, paano mo nagawang guluhin ako? Kulang pa ang sampal na iyan. Huwag mong isipin na ang pera mo ay nagpapagawa sa iyo ng gusto mo. Makinig kang mabuti. Akin na ang garaheng ito. Simula ngayon, hindi ka na welcome dito. Umalis ka. Ang tapang mo't paalisin ako. Teka, alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Si Fifth Brother. Ang kilalang Fifth Brother sa Haicheng. Huwag mo akong kalabanin. Hindi ka makakaligtas. Sa lungsod na ito. Boss lady, magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Hindi ka alis, hindi pa ito tapos. Ako. Ginoong Lee, maging maayos tayo. Customer ka namin. Kung hindi mo gusto ang serbisyo namin, maghanap ka sa iba. Ngunit ang panliligalig sa boss lady namin ay sobra na sa linya. Bitawan mo ako. Papatalin kita. Papapatayin kita. Wang, mag-ingat ka. Ang kotse. Durog na ang kotse. Tapos na. Tapos na. Ito ang kotse ni Taisi. Siya. Papapatayin niya ako. Ma'am, okay ka lang ba? Okay lang ako. Dalhin kita sa ospital. CJ. Hoy, Lee Junhai, hindi mo ako binabati. Bakit ka tumatakbo? Sino? Sino ang dumurog ng bintana ng kotse ko? Ikaw ba? Hindi ako, wala akong kinalaman dito. Siya yun. Prince, siya ang dumurog ng bintana ng kotse mo. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang gumawa niyan. CJ, wala sa inyo ang umamin ha. Itinatanggi pa sa harap ko. Ako si Prince. Matagal na mula nang makakita ako ng kasing tapang nyo. Sa teritoryo ng Haicheng, sino mang magpasakit ng ulo ay haharap sa balibelang buto o pagkasira at kamatayan, pinakagrabe. Grabe ang tapang mo. Lene, Prince, tungkol sa bintana ng kotse, wala talaga itong kinalaman sa amin. Boss ko ay nasugatan. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Kung para sa bintana ng kotse, si Boss Lee na lang ang tanungin mo. Ma'am, umalis na tayo. tigil. Sabi ko ba pwede na kayong umalis? Lahat ng nandito ngayon. Tara na. Huwag, sinabi ko bang pwede kang umalis? Lahat kayo rito ngayon. Hindi kayo alis, sabi ko. Teka lang, Prinsip, hindi naman ganoon kalala. Tumahimik ka. Ha ha ha. Ibig mong sabihin, bintana ko, ay hindi mo binasa. Sinabi mo ring hindi mo binasa, talagang hindi ako. Kung gayon, ikaw nga. Ang bumasyag nito. Hahaha. Prinsipe, ang utang ay may may-ari. Kung naniningil ka, hanapin mo muna ang may sala. Malubha ang asawa ng boss ko. Kailangan niya ng ospital agad. Uy, dugo na ganito karami. Kaya noong binasag mo, ang bintana ng kotse ko, talaga, ito na lang. Dahil walang umako, kung sino ang nagbasag. Hayaan na lang ang babae, magdugo hanggang mamatay dito. Makakalimutan ko na ang bintana. Hahaha. Tatawagin kitang prinsipe. Huwag tayong gumawa ng gulo. Buhay ang nakasalalay. Kung gusto mong makipag-usap sa akin, hintayin mo akong bumalik mula sa ospital. Ako, si Wang Yan, tinutupad ko salita ko. Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, pwede kang magpasunod ng iba. Ang yabang mong magsalita. Ang tagal na mula nang may naglakas loob magsalita. Nang ganito kayabang sa akin. Davey, isara mo ang pinto ng garahe. CJ, ikaw, umalis ka. Mang Wang, sobrang dami nila. Kaya mo ba? Ayokong masaktan ka. Umatras na lang tayo. Kahit hari ka pa ng impyerno. Tapos, akala mo ang galing mo. At tapat.
Ang ginagawa mo lang ay lumaban at Sinira mo ako. Baby ko. Wang yan. Galit ako sa'yo. Hawak lang. Dadadlahin kita sa ospital. Prinsipe, paano ito? Ang bintana ng kotse na ito. Ituring mong ako ang bumasag. Ang pera sa card na ito ay bayad. Pakiusap, utusan mo ang iyong mga tauhan, buksan ang daan at magbigay daan. Para makapunta kami sa ospital. Haha. Bayad. Kaya sinasabi mo, na binasag mo nga ang bintana. Tingnan mo to. Bakit hindi mo nalang inamin? Ngunit ngayon, huli na. Mukhang ang aking bayad ay hindi sapat. Sige. Paano mo gustong ayusin ito? Bahala ka. Bahala ka. Haha, CJ. Sabi nila, ang mga mata ay salamin ng kaluluwa. Binasag mo ang bintana ng kotse ko. Kaya bubutasin ko ang isang mata para mabayaran ang utang. Okay na ba yun? Ha? Ano? Hindi niya matiis makita ang mahal niya. Gusto niyang ako, huwag butasin ang mata niya. Ayos lang. Kung gayon, ikaw na lang ang pumalit. Tapos, ikaw ang hahalili sa kanya. Ako. Lalaban ka pa. Prinsipe, huwag kang lumampas. Pagod na ako, ayoko ng gulo. Pero kung padalos-dalos ka, at magalit ako sa'yo, huwag mo akong sisihin sa kahihinatnan. Heto ang screwdriver mo. Iyon naku naman. Ay, nakakatakot naman. Bahala ka, dapin siya. Patumbahin siya. Kapatid na Wang, nahihilo ako. Nasobrahan ka na sa dugo. Mukhang hindi na tayo makapunta sa ospital. Bibigyan kita ng pangunang lunas. Hindi ito makatarungan. Ikaw. Lalapastanganin mo ako. Ang nangyari ngayong araw ay isang aral lang. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang. Kapatid na Wang, kahanga-hanga ka. Wang yan. Ikaw. Padalos-dalos na dating preso. Alam mo ba na ikaw ay nagdulot ng malaking gulo? Dali na at lumuhod ka para sa prinsipe at humingi ng awa. Kung hindi ikaw o itong maliit na garahe ay mawawala sa Haicheng. Kaya naman pala ang tapang mo. Nakulong ka na pala. Tapos na yun. Gusto ko lang ng tahimik na buhay, wala ng gulo. Tapusin na natin to ngayon. Hindi kita gagalawin. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, makakapasok ka ng nakatayo. Pero gagapang ka palabas. Hala. Yung mga yabang mo kanina. Akala ko mayroon kang totoong kakayahan. Puro ka duwat. Sige na, pakita mo ulit yung pagkaangas mo. Tingnan mo nga naman. Totoo ng gang, isang dragon sa likod mo. Astig, tanging isang tao lang sa Haicheng-ang. Sa mundo ng krimen ang nangahas mag-south nito, dating pinuno ng lungsod, hari ng impyerno. Nakakatawa. Ikaw isang mekaniko. Nangangahas ipakita ang tatak ng dragon. Akala mo pagiging kamag-anak ng hari ng impyerno, gagawin kang siya. Kung siya ang hari ng impyerno, ako ang tatay niya. Ikaw. Yan Wang. Impossible. Bro Wang, ikaw na nga ba siya? Nagkakamali ka. Isa lang ako, ordinaryong mekaniko. Haitang. Papagabutin ko ang sugat mo. Binibilang mo ang mga Ano nang gagawin mo? Gusto mo akong suntukin? Subukan mo. Dito. Gawin mo. Kung hindi ka susuntok ngayon, duwag ka. Sigurado na ako. Iyon ang eksklusibong tatak ng dragon ni Hari ng Impyerno. Walang iba ang nangangahas. Si Brother Wu nangako ng 1 milyon para sa lokasyon ni Yan Wang. Akin ang bayad na ito. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Dumating na ang swerte.
Ano ang sabi mo? Sino ang nahanap mo? Haring Yama. Nasa auto shop na siya. Pero, mukhang nasa gipit siya. Kuya Wu, maghintay ka lang. Kukunan kita ng litrato. Siya nga ang boss. Mga kaibigan. Nahanap na ang boss. Pero nasa gipit siya. Ano, nasaan si Kuya Yama? Sino ang nangaapi sa kanya? Sisirain ko sila. Hindi pa malinaw ang sitwasyon. Mga kapatid, sumunod kayo. Iuwi natin ang boss. CJ. Kuya Wu, kailangan mong magmadali. Kung hindi, baka hindi na ako umabot. Kuya Wang, nanghihina na ako. Huwag kang mag-alala. Dadadalan kita sa ospital. Oo, kay sweet naman. Ang daming lambing. Akala ko hindi kayo titigil. Ang ating lady boss, bata pa lang siya. Labis na ang pagdurugo niya. Nasa shock na siya. Prinsipe, tapos ka na sa paglalaro. Oras na para tumigil. Kung aatras ka ngayong araw, maaari natin itong ayusin mamaya. Hindi kita bibiguin. CJ. Dahil, binanggit mo ang pag-aayos. Dapat akong tumugon. Humingi ka ng tawad sa akin. At papayagan kitang umalis. Sige. Sige na. Paano ako hihingi ng tawad? Teka, huwag kang magmadali. Defi. Si Kuya lang ang aking paboritong aso. Hinugasan ko ang kotse ngayon para ipagdiwang ang pagbibinata nilang Jen. Sinira mo ang seremonya ng pagbibinata ni Kuya lang. Humingi ka ng paumanhin. Dapat kang humingi ng paumanhin dito. Gusto mong magpaumanhin ako sa aso? Daisy. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ulitin mo yan. Hindi lang minsan, kahit 100 beses pa, sasabihin ko. Humingi ka ng paumanhin kay Kuya lang. Basta't si Kuya lang ay magpatawad sa iyo. Wala nang samaan sa pagitan nyo at ni Kuya lang ay malulutas. Hindi ka nagsisisi. Hindi. Kuya Wang. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kaysa hayaan ka, mainsulto ng ganito. Halos tapos na. Bakit ka naglilibang pa? Dali, bigyan mo ng pagyukod na paumanhin kay Kuya lang. Kuya lang. Tapang mong patayin si Kuya lang. Walang sinuman ngayon ang aalis dito. Ipaghiganti ko si Kuya lang. Atake. Patayin ko siya. Wang yan. Galit ako sa iyo. Ang tanging nais ko ay hindi kita nakilala. Hindi kita kilala. Mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Ikaw, lumapit ka pa at papatayin ko siya. Bitiwan mo siya. Kung bibitawan mo siya, gagawin ko ang lahat ng hiling mo. Kahit ano paman. Sige. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko naprotektahan ang asawa at mga anak ko. Ngayon, hindi ko hahayaang si Su Haitang maulit ang pagkakamaling iyon. Magsorry ka. Magsorry ka sa yumaong si brother lang. Brother lang. Pasensya na. Lumuhod ka at yumuko. Aray. Akala ko lalaban ka. Mukhang duwag ka pala. Mahina ka, haha. Brother Wang, huwag. Huwag. Brother Wang. Sa puso ko, ikaw ay isa tapat at marangal na lalaki. Hindi mo talaga pwede lumuhod sa isang aso. Ang iyong dignidad, mas mahalaga pa sa buhay ko. Binibini, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa mundong ito, walang mas mahalaga pa sa buhay. Ang dignidad ay walang halaga. Mga tao, kapag kailangan mong yumuko, kailangan mong gawin. Sa mga taong tulad mo, mas masahol pa sa baboy o aso. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kunin mo siya. Aray, nahihilo ako. Nawalan siya ng malay, haha. Ibigay mo siya sa akin. Gusto mo siya? Kung gayon, lumuhod ka. Yumupod ng 3 beses kay Brother Lang, at ibibigay ko siya sa'yo. Sino ang mangangahas ipaluhod si Big Brother?
Sino ang magpapaluhod sa kuya ko? Ito. Boss, ito ay ang may-ari ng auto shop. Siya ang madalas na nag-aalaga sa akin. Nasa shock siya dahil sa pagkawala ng dugo. Isa lang na asong gala. Hayaan mo na siyang magmayabang. Dalhin ng may-ari sa ospital. Sige. Luhod. Ano ang sabi mo? Casey, sabi niya, lugod ka. Bakit hindi ka? Ha? Ano ang pangalan mo? DeFay, tama? Opo. Humingi ka ng tawad sa boss ko. Boss, nagkamali ako. Mas malakas. Boss, nagkamali ako. Malakas. Sumisigaw ng malakas, iniisip mong takutin ng boss ko. So yan. Tama na. Hindi maganda kung mapapatay mo siya. Pagkatapos ng lahat. Kahit aso, isipin ng may-ari. Yee. Akala nyo maaapi nyo ako dahil lang marami kayo. Wala sa inyo ang aalis ngayon. Umalis. Saan pupunta? Sa impyerno. Maniwala ka man o hindi, ngayon, papapatayin kita dito mismo. Sige, suntukin mo ako. Kung kaya mo akong patayin. Lahat ng kapatid ko sa syudad, maghihiganti para sa akin. So yan. Bitawan niyo siya. Oo. Boss, nag-enjoy ka na. At nakagulo ka na. Ang asawa ng boss ko, buhay niya, hindi pwedeng maantala. Kung magpapatuloy ito, walang makakatiis sa bunga nito. Kaya, ang nangyari ngayon, pwede kong palampasin. Kapag gumaling na si Haitang, maaari pa tayong maging makaupo ng magkasama at magkape. Pero ayoko ng tsa. Mas gusto ko ang pag-inom. Ang ibig mong sabihin, tinanggihan mo ang alok. Pinipili mo ang parusa. Hahaha. Kung gusto kong umalis, di niyo ako mapipigilan. So yan. Tara na. Tigil. Davey. Harangan ang konvoy ng babaeng yon at pigilan sila. Huwag niyo siyang hayaang makarating sa ospital. So yan. Sugod. Oo. Sugod. Hindi ko hinahangad ang gulo. Bakit mo hinahanap ang kamatayan? Gusto mo pa ng tsaa? Ha? Kakampi ko si kuya ko. Lalakas ng loob mong ganituhin ako. Hindi ka pababayaan ni kuya ko. Sino si Kuya Kon? Si Domingkon. Dati, binugbog namin siya ng husto na hindi na siya makatira sa High City. Boss, nitong 5 taon na wala ka, bumangon muli ang pamilyang Do. Ngayon, si Do Janshan ay naging bagong hari ng High City. Si Domingkon, dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama, ay nagiging mayabang na ulit. Tawagin niyo si Domingkon. Anong gagawin mo? Dahil ayaw mong makipag-usap ng maayos sa akin. Ipapadala ko si Domingkon dito. Upang siya mismo ang makausap ko. CJ. Maghintay ka lang. Hello, Kuya Kun. Ano, nasaktan ng tauhan mo? Sadyang auto repair shop. Ano? Heh. CJ, okay. Maghihintay ako sa'yo. Malapit na si Kuya Kun. Tapos ka na. Walang makakataka sa inyo. Medyo maingay. Patahimikin niyo siya. Opo. Hari ng impyerno, mainitin ang ulo mo, Kuya Kun. Domingkon. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan. Dati, Yan Wang, hindi ka mapigilan. Hanggang 5 taon na ang nakalipas, na frame up at nawala ang lahat. Mula noon, walang sinuman ang nakakita sa iyo muli. Haha. Hindi ko talaga inaasahan na mapunta ka sa ganitong lugar bilang mekaniko. Haha. Domingkon. Tigilan mo na ang Saturday Sot. Paalisin mo silang lahat. Huwag niyo akong abalahin. Hindi ka alis. Kung aalis ka, hindi ba't mapapahiya ako? Anong gusto mo? Sabihin mo lang. CJ. Minahiya ninyo ang pamilya Du. Noon, nawalan tayo ng dangal.
Kahit ngayon, kahit muling bumangon ang pamilya Du, sinasabi pa rin ng mga tao sa syudad na ang pamilya ko'y di hamak sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako, gusto ko hari ng impyerno sa harap ng buong Haichen na matalo sa akin. Dumingkot. Matapang ka at malikhain talaga. Paano kung tumanggi ako? Hindi ka alis ngayon. Kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Hindi ako mapipigilan. Pero, sisiguraduhin kong hindi ka alis. Brother Con, ang kasintahan ng batang ito, nahimatay dahil sa pagkawala ng dugo. Sa ngayon, papunta na sa ospital para sa agarang lunas. Ahahaha. Kaya nagmamadali ka, makita ang iyong minamahal. Mas madali na nga. Gusto mo akong takutin gamit si Suhaita. Na pala, Kung kikilos ako, kayong lahat ay hindi mabubuhay. magaling ang sinabi. Mamatay sa talim ng iyong yama. Ay karangalan nila, ahaha. Ano? Nababara ang convoy. Boss, malala ang lagay ni Madam. Hindi nila papasukin ang sasakyan o palabasin ang doktor. Naharang kami sa labas ng gate. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit ka. Mabuti, magalit ka. Labanan mo ako. Boss, mauna na kayo. Ako na bahala dito. Sabay tayong aalis. Hindi iniiwan ng boss ang kanyang mga kapatid. Ang iyong munting kasintahan. Bata at maganda pa. Hoy, alam mo kung siya'y mamamatay na ngayon. Sayang naman, di ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Bago ang iyong kasintahan, mamatay. Gusto kong ang aking mga kapatid magsaya muna. Kung hindi, huwag sayangin ang kagandahang ito. Huwag mo akong piliting patayin ka. Tawagin ang Crown Prince. Hayaan silang magsaya, babae ng hari ng impyerno. Ako, ang hari ng impyerno. Matagal na akong hindi kumikilos. Kaya naman na kahit sino. Maglakas loob ng mga api sa akin. Gaya ng inaasahan kay Yanwang. 5 taon. Malakas ka pa rin. Huwag mo akong dapat tinatakot. Babae lang siya. Hindi mahalaga kung mapatay siya. Sumugod ka na. Kung hindi ka susugod ngayon, mula ngayon ako ang haharap sa iyong babae. Hindi ka ba lalaban? Ang kamay na ito ngayon ay hamon ko sa Do Family. Gusto mong lumaban? Sige, lumaban tayo. Sa wakas, gumalaw ka. Sinasabi ko sa iyo, hari ng impyerno. Mamamatay ka sa akin ngayon. Naghihintay ako. Ihanda ang sasakyan. Tara na. Boss, paano sila? Laban lang. Gusto mong sumali? Tanungin mo muna ako kung sang-ayon ako. Payag ka ba? Nandito ka pala. Prince, babaeng ito, mukhang hot. Gaya ng akala ko, kuya ko talaga, nagmamalasakit sa atin. Naman, kuya ko, palagi, kinakampihan tayo. Siya ang may pinakamabuting kapakanan. Sino yan? So yan. Dalhin ang asawa ng boss sa ospital. Sige, boss. Ikaw, lumayo ka. Nangangamba ka sa kamatayan. Lintik, huwag kang tumayo lang, lumapit ka rito, at iligtas mo ako. Humakbang ka lang at patay ka. Sabihin mo sa kanila na ibaba ang kanilang mga sandata at bumaba, pahiga sa lupa, ngayon. O kaya, Naku, hindi narinig ang hari ng impyerno. Sabihin mo ang mga salita, ibaba ang inyong mga armas. Hari ng impyerno, ngayon, masaya ka na ba? kayo. Kunin niyo ang kotseng yon, hayaan mong durugin ko.
Akin, Coats. Tinamaan ito, ang kotse mo. Kamakailan lang, sino ang tama? Gumagalaw na kamay ni Su Haitang. Tumayo ka para sa akin. Hindi sila gumagalaw, di ba? Buisit. Huwag magmadali. Magpakita ka. Hindi ko gusto to. Hindi ka pa ba naman? Lumuhad ka. Kailan? Nagising si Su Haitang. Kailan? Tumayo ka para sa akin. Hey. Pwede na ba akong umalis? Oo. Kayo. Kunin mo ang sistema ng preno. Sirain mo para sa akin. Sumakay ka sa kotse. Sumakay ka sa kotse. Ayos. Sasakay ako sa kotse. Arangkada na, diin mo pa. Kung hindi, haharapin mo ang bunga. Haring Yama, nagkamali ako. Walang preno. Mamamatay ako. Kung hindi mo pigaan, patayin kita agad. CJ, ako na ang magmamaneho. Magmamaneho na ako. Kayo, sumunod kayo sa kanya. Kung mapag-iwanan siya. Kung gayon, tulungan siyang bumilis. Hindi ko alam, kamusta ang asawa ng boss? Sana ayos lang siya. Soyang, kumusta si Haitang? Kuya, buti na lang, nakarating sila agad. Maayos na sila ngayon. Maganda yan. Mga bagay sa labas. Iiwan ko na sa'yo. Opo. Sorry po. Ginang. Kuya Wang. Ano po ang dapat inyong ipagpaumanhin sa akin? Ang nangyari ngayong araw. Nadawit ka rito dahil sa akin. Hindi yan totoo. Kuya Wang. Nailigtas mo ako. Talagang ikaw ay, sa aking puso, isang dakilang bayani. Anong dakilang bayani? Hindi ko maprotektahan ang asawa at anak ko. Ang nangyari noon. Sobrang padalos-dalos ako. Kaya pati ang asawa ko. Nagkakamali ka. Kuya Wang, bilang isang lalaki. May badha sa puso. At kutsilyo sa kamay. Huwag kang maghanap ng gulo. Ngunit, kapag dumating ang problema, dapat ay mayroon ka rin lakas para lutasin ito. At ngayon, ikaw ay mabuting tao. Ikaw na bata. Anong alam mo? Anong ibig mong sabihin hindi ako alam? Paano naman noon, hindi malinaw sa akin. Pero ngayon, naranasan ko mismo. Naintindihan ko ng perpekto. Kung ikaw sana, patuloy lang na umuro. Namatay na siguro ako ngayon. Dahil sa iyo, naglakas loob kang kumilos. At kaya mong kumilos. Kaya naman ako buhay. Kuya Wang, isa kang dragon. Alam ko, ang talyer ko, hindi ka nito kayang sakupin. Ang hiling ko lang, sa hinaharap kapag naglalakbay ka, maaari kang, paminsan-minsan maisip mo. Tandaan mong bisitahin ang talyer, at bisitahin ako. Madam Boss. Paumanhin. Ako, hindi man lang sulit, isang sulyap. Sa loob ko. At ang aking asawa. Tapos, hipag, Pagkatapos akong bumalik siya sa Yancheng. Ang mga nangyari noon ay kasalanan ko. Hindi ko dapat siya ginulo. kung gayon,
Hanapin mo siya. Kuya Wang. Sa inyo at ng hipag mo, ang pinakamalaking balaki ay hindi ang paglalakbay mo, kundi ang iyong hindi mo maibibigay isang matatag na buhay. Naniniwala ako. Basta't kaya mong magbigay, siguraduhin walang kulang sa hipag. Kung gayon siya, ay tiyak na patatawarin ka. At tiyak na gugustuhin bumalik sa iyo. Isang buhay na walang alalahanin. Ganap na lakas. Ang tunay na daan sa kapayapaan. Kumusta ang trabaho? Kuya, ang prinsipe na nagmamaneho, nabangga ang lumang puno, isinugod sa ICU para iligtas. Hindi ko alam kung maliligtas siya. Asong gala, walang halaga kung mamatay. Paano si Domingkon? Si Domingkon, nailigtas ng kanyang mga tauhan dahil sa katangian ng pamilyang Do, malamang ay maghihiganti sa atin. HMPH. Paghihiganti. Gusto niyang lumaban. Sige, lumaban tayo. Simula ngayon. Ako ang hari ng impyerno, babalik sa mundo. Kami, tinatanggap namin ang hari ng impyerno. Mabuhay. TSK. Paghihiganti, naghahanap siya ng away. Kung gayon, lumaban tayo. Simula ngayon, ako Yan Wang, bumalik sa laban. Hinihintay ka namin. Lubos naming tinatanggap si Yan Wang. Lahat, tumayo. Opo. Zoyang, may connection ka pa ba sa dati? Nakipag-ugnayan ka ba? Kuya. Ang mga kapatid noon, nag-asawa at nagkaanak na silang lahat. Gayunpaman, hindi naging maganda ang buhay nila. Nabigo ko sila. Sa pagkakataong ito, babawi ako para sa kanila. Kuya, kung malalaman nila, Kuya, bumalik ka na, labis silang matutuwa. Kami, mga kapatid. Kapag watak, tayo'y mga bituin. Kapag nagkakaisa, tayo'y apoy. Sila ang nagpalaki ng pangalan ni Yan Wang. Sa pagkakataong ito, ano man ang maging kapalit, dapat ko silang maibalik. Kuya, sino sa mga kapatid ang uunahin? Mo. Siya ang aking numero 1 assassin. Kilala bilang Dragon King Mo Chenglong. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Kuya, si Mo ngayon, hindi na gumagamit ng talem. Nagsimula na siyang magbenta ng isda. Nagbebenta ng isda? Sabihin mo sa kanya, nakabalik na ako. Opo. Ang mga taong ito, sino sila? Nandito ba sila para magkagulo? Paumanhin po, maaari bang padaanin? Matandang Mo, bumalik na ang hari ng impyerno. Paumanhin, asawa at mga anak, naghihintay sa pag-uwi ko para sa hapunan. Hindi ka niloko ni Zhao Yang. Matandang Mo, ako, ang hari ng impyerno, ay bumalik na. Saan ka pupunta? Agawin ko muli ang bulwagan ni Haring Yama. Regalo sa pagbabalik ng hari ng impyerno. Kukuhanan kita ng armas. Hindi na kailangan. Sapat na ang isang isdang nagyelo. Boss, kailangan mo kaming sumunod? Hindi na kailangan. Isang bulwagan lang. Sino ba yan? Ako ito. Ikaw na mabahong nagbebenta ng isda, hindi man lang nagtanong, anong lugar ito? Magpapagulo ka sa teritoryo. Alam ko naman. Ito ang bulwagan ni Haring Yama. Lugar ng boss ko, ang hari ng impyerno. Ikaw, tauhan ka ni Haring Yama. Tama. Ako ang hari ng dragon, Mo Chenglong. Ngayon, dumating ako para agawin muli ang bulwagan ni Haring Yama. Ikaw ang hari ng dragon. Atake! Talaga. Boss, nagkamali ako. Umalis ka. Kamusta ang mga pangyayari? Ano ang naging resulta? Boss, bumalik na sila Mo, at tinulungan niya ang ating mga kapatid, nabawi ang sakop ng impyerno. Magandang simula, masasabi ko, sino ang mag-aakala, matapos ang maraming taon, ang husay ni Mo ay matalas pa rin. Dahil sa impluensya mo, boss, sinubukan ko ng ilang beses dati, ayaw magsalita ni Mo, kahit isang salita sa akin.
Susunod, bantayan ng mabuti ang mga galaw ng pamilyang Do. Pigilan ng mga desperadong hakbang. Ako na ang bahala sa natitira, kung sakali. Opo, boss. Kapatid na Kun. May gulo. Sa tingin mo, kailangan ko pang marinig sa'yo. Ili. May gulo. Ang Fight Club. Nasa gulo ang Fight Club. Ano? Ang Fight Club. Koponan ng Hari ng Impyerno. Inubos nila lahat. Ngayon, sakop na ito ni Yan Wang. Ikaw, Hari ng Impyerno. Naglakas loob kang gamitin ang sugat ko upang agawin ang aking Fight Club. Kaya, kapatid na Kun, ano ang susunod mong hakbang? Ano ang plano mo? Koponan Yan Wang ay masyadong malakas. Ako, malamang hindi ako kapantay nila. Hindi ako magpapatalo sa kanya, ba? Kung hindi lang dahil sa kanya, bigla ang pananambang. Paano ako natalo? Sa pagkakataong ito, sa tamang paghahanda. Sisiguraduhin kong matatalo ko siya. Kaya, kapatid na Kun, ang plano mo. Mga tauhan ng Hari ng Impyerno. Hindi ba niya kasama ang apat? Balita tungkol sa pagbabalik ni Yan Wang. Alam namin. Pero sila, hindi pa. Kaya, kapatid na Kun, ang plano mo. Napuksain ang kanyang mga pinakamahuhusay, ang apat na makalangit na hari. Boss, ito ang tirahan ni Gao Qiang. Kasalukuyan siyang nagpapatakbo ng tindahan ng cellphone. Isang tindahan ng cellphone. Hindi ko akalain noon, si Gao Qiang, kilala bilang Viper, ay magnenegosyo rin. Tumingin ka lang. Sir, anong kailangan mo? Hari ng Impyerno. Viper. Matagal na din nagkita. Boss, 3 taon na. Saan ka nagpunta? Tulad mo. Kumusta ang hanap buhay mo? May nagpahirap ba sa'yo? Ganito. Medyo maganda. Hari ng Impyerno. Bakit ka na parito? Gusto kong hilingin kang bumalik. Alam ko ang iyong mga alalahanin. Basta't handa kang lumabas. Gusto ko pa rin, tulad ng dati, na maging estratehista kita. Hari ng Impyerno. Alam kong mataas ang tingin mo sa akin. Pero, Sige na. Ikaw na naman, malas. Talaga ba? Xiaoyu, Napinsala mo ang aming pamilyang Gao. Hindi na ba sapat ang pinsala at nagpakita ka na naman? Tama, Gao Feng. Ikaw na naman. anong ginagawa mo? Gusto mong kumontra? Kuya, pinoprotektahan mo pa rin siya. Kung hindi dahil sa kanya, patay na sina nanay at tatay. Si Kiao Kiao rin, namatay dahil sa kanya. Lumayas ka. Ikaw ang lumayas. Hindi ka welcome sa pamilyang Gao. Lumayo ka ng malayo. Kung mayroon kang kahihiyan, huwag ka nang babalik. Pasensya na. Maliit na bagay. Lumayas ka. Sino ang may kailangan ng marumi mong pera? Mamamatay tao ka. Pasensya na. Tara na. Haring Yama. Kuya, huwag mo na siyang kontaken. Basagin mo. Pigilan mo yan. Xiaofeng. Pati ba kapatid ko sasaktan mo, lalabanan kita. Umalis ka. Xiaoyu. Sino ka ba talaga? Wala akong problema sa'yo. Pati ba tindahan ko babasagin mo at sasaktan mo pamilya ko? Sino ka? Lumayo ka, kuya. Ikaw, tigil. Alam kong hindi ka sang-ayon. Kung may dapat kang sisihin. Sisihin mo ang Hari ng Impyerno. Sino ba kasi ang dapat niyang kalabanin? Ngunit ako ang pinili niyang kalabanin, si Dumingkon. Hari ng Impyerno?
Siya na naman. Alam ko na, maldito na naman yan. Mga kapatid, patuloy lang sa pagbasa. Hoy, tigil. Gusto mo ng kamatayan? Pangalawang ate, Xiao Yu. Gumising ka, pakiusap. Gumising ka, Xiao Yu. pangalawang ate. Lalabanan ko kayong lahat. Xiao Feng. Walang kwentang tao, akala mo kaya mo akong labanan. Lalabanan ko kayong lahat. Dumingkon. Kuya. Dumingkon. Kayo dalawa, dalhin ng tao sa ospital. Sino ngayon? Kung kaya mong pabagsakin, ulo ng hari ng impyerno, bibigyan ko ng 1-0, 0-0-0, 0-0-0 ang gagawa. Atake! Patayin mo ako kung kaya mo. Akala mo ba hindi kita papatayin? Hayaan mong sabihin ko. Mga usapin ng hari ng impyerno ay simula pa lang. Kapag nabuo ko na ang mga dating tauhan ko, ang unang gagawin ko ay ang pagpapatalsik sa Deuce Group. Ikaw lang. Ako si Yanhua. At ako, Kapatid, Xiao Feng. Paumanhin. Sinira ko ang pangako ko. CJ, malakas ang loob mo. Magkikita pa tayo. Makikita natin. Tara na. Viper, maligayang pagbabalik. Sama-sama sa buhay at kamatayan. Nagkakaugnay ang swerte at malas. Ikaw at si Lao Dao, nakapag-usap pa ba kayo? Simula noong si Lao Dao at ako'y naghiwalay. Sa mga taong ito, wala na kaming ugnayan. Kasalanan ko, Lao Dao. Kung sana hindi ako ang nagpilit umalis sa Underworld Hall. Hindi ako kamumuyan ni Lao Dao. Kuya, hindi mo kasalanan. Sige na, huwag na nating pag-usapan. Viper, ikaw ang pinakamatalino sa buong Underworld Hall. Gusto kong, G% guluhin ang buong Do Group. May ideya ka ba? Boss, sa panahon ngayon, hindi na ang pag-aaway ang solusyon. Kung gusto nating pabagsakin ang Do Family, atakihin natin sa negosyo. Sa komersyo, tama. Ang dahilan kung bakit ang Do Family ang kumokontrol sa Haicheng ngayon, ay dahil malakas ang kanilang ekonomiya. Sa kasalukuyan, sila ang kumokontrol sa maraming kabuhayan ng tao. Naiintindihan ko, pagkabalik natin, ang unang gagawin natin ay ang pagbabago sa buong Underworld Hall. Mas magaling ka dito kaysa sa akin, kaya sa iyo ko na ito iiwan. Sige. Pagbati, Hari ng Impyerno. Maaari po, maupo. Salamat, Hari ng Impyerno. Viper, nasabi mo na ba sa mga kapatid ang plano? Tama si Viper. Sa panahon na yon, kung gusto nating lumakas, kailangan pa rin nating gamitin ang mga nakasanayang paraan. Kuya, ang kumpanya ko ay nabuo sa iyong Leg Asia. Ngayon, iyon na ito. Zhao Yang, ikaw. Kuya, huwag naman. Ang mga ito ay sa iyo naman talaga. Ako lang naman ay nagbabalik nito sa tunay na may-ari. Salamat, kuya. Nakakuha lang ako ng balita ngayon. Ang Do Family ay bumibili ng lupa. Nagel planong mag-develop ng ari-arian. Kung mabibili natin ito muna, makuha itong lupa bago sila. Siguradong magdudulot sa Do Family malubhang pinsala. Ipaliwanag mo, hindi simple ang lupang ito. 1 taon na ang nakalipas, itinakda ito para sa komersyo. Kapag naitayo na, ang mga ari-arian ng Do Family ay tataas ng daan-daang milyon. Para sa araw na ito, matagal nang sinigurado ng Do Family ang lahat ng permit. At ibig kong sabihin ang lupang ito ay hindi pa maitatayo sa oras. Ang mga lugi ay hindi masukat.
Ikaw, talagang karapat dapat sa pangalan ni Viper. Oras na. Tawagin lahat ng dadalo sa auction. Tawagin sila isa-isa. At sabihin na ang lupa sa Xiangyang gusto ng aming pamilyang Du. Sino mang hindi alam ang lugar niya. Sa susunod na taon, magwawalis ako sa puntod nila. Si kuya ko. Bakit ka narito? Kunji, nagbibiro ka. Ang auction house na ito, napaka-importante ng lugar. Hindi niya sinabi na hindi kami pwede. May karapatan ka bang dumalo? Hinala ko ang iyong deposito ay pinag-ipunan lang. Hindi mo kailangang mag-alala, Domingkon. Dapat pag-isipan mo ng mabuti. Kung hindi mo makuha ang lupa, ano na? Baliw ka na yata. Akala mo ba may kakayahan ka? At kaya mong makipagkumpetensya sa aming Du family para sa lupa? Naiintindihan ko, ikaw ngayon ay nandito lang para manood. Manood? Ngayon, tingnan natin kung sino ang nanonood. Hindi pa desidido. Makikita natin. Maligayang pagdating sa aking Haicheng Auction Gala. Ang kaganapan sa subastang ito ay tiyak na magdudulot sa inyo ng isang pambihirang karanasan. Ang layunin ng subastang ito ay malamang malinaw sa lahat. Ito ang aming nakaplanong proyekto, Xiangyang Real Estate. Ang lupain na ito ay may mga kalapit na pasilidad na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Kung maayos ang pag-unlad, konserbatibong pagtatantya ay aabot sa 100 bilyon. Ang panimulang bid ay 10 bilyon. Ang bawat bid ay dapat hindi bababa sa 10 milyon. Simulan na natin. 10 bilyon. Tagapamahala ng subasta, hindi kailangang sumigaw. Walang nangangahas tumaya laban sa akin. 10 bilyon, may mas mataas pa bang bid? Boss, handa na ang pondo. 10 bilyon at 10 milyon. 10 bilyon at 20 milyon. 10 bilyon at 30 milyon. 10 bilyon at 40 milyon. 20 bilyon. Ano, ipagpatuloy. Kung hindi natin makuha ang lupain na ito, hindi ba ang iyong pamilyang Do malulugi ng husto? Kuya ko, sa tingin mo ba sinasadya nilang nagpapataas ng presyo para bumili tayo sa mataas na presyo? Lintik. Muntik na akong naloko nila. Tignan natin ang loob mo na tumaya laban sa akin. Sige na. 30 bilyon. 30 bilyon, masyadong mataas yan. Ang Xiangyang Real Estate na ito ay isang lupain lang. Pagbili nito ng 30 bilyon ay siguradong lugi. Iyan ang hindi mo alam. Ang pamilyang Du noon, gusto na nila ang lupang ito at sa iba't ibang negosyo ay pumirma ng mga kasunduan. Kapag naitayo na, kikita sila ng 100 bilyon. Ngunit kung hindi nila makuha ang lupang ito, maharap sila sa 90 bilyong danyos. 30 bilyon, may mas mataas pa bang taya kaysa 30 bilyon? 30 bilyon, 10 milyon. Kaninong mahal na anak, naglakas loob siyang galitin ang pamilyang Du. Hindi mo pa rin kilala. Siya ang hari ng impyerno. Ano? Siya ang hari ng impyerno. Kaya pala naglakas loob siyang 30 bilyon, 10 milyon, may mas mataas pa. 30 bilyon, 10 milyon. Unang tawad na po. 30 bilyon, 10 milyon. Pangalawang tawad na po. Ano? Anong tinitingnan mo? Ituloy mo. 30 bilyon. Teka, paumanhin po, Ginoo. Ano po ang problema? Pag-usapan natin pagkatapos. Gusto ko itong sabihin ngayon. Suga pa ka, wala lang talaga siyang sapat na pera. Sinasadya niyang nagpapataas ng presyo. Ayoko itong marinig. Anong ibig mong sabihin? Sinira ang merkado. Kung di kaya mag-bid, di mo na kailangan. Huwag mong isiping hindi ko alam ang ginagawa mo.
Isa ka lang, pangit na mekaniko. 3 taon nang nag-aayos ng kotse. Anong masama sa bilyon? Tagalelong. Seryoso na akong naghihinala. Nandito sila para guluhin to. Pakiusap ngayon din. Paalisin sila agad. Yeah. Du, ang aming auction house, may sariling mga patakaran. Hindi kami basta, ayon sa sabi mo, magpapaalis ng bisita, palabas, kung hindi, sa hinaharap. Paano kami magpapatuloy sa negosyo? Ang tagalelong ito, may bait. Huwag kang mayabang. Ang maliliit mong plano, kitang-kita ko. Kung may tapang ka, suriin natin ang pondo. Suriin ang pondo. Tama iyon. Suriin ang pondo. Matapang ka ba? Matapang ako, bakit hindi? Pero, may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Kung pumasa ako sa check ng pondo, dapat, sa harap ng lahat, isigaw mo ng malakas. Ang pamilya mong Do, mas mababa sa akin, hari ng impyerno. CJ, pero kung matalo ka, kailangan mong lumayas ka dito. Deal, walang problema. Simulan na. Tignan natin kung gaano katagal magagawa mo to. Huwag munang magdiwang. Baka mapo ka. Boss, maliit lang ang pilay, 70 bilyong pinsala, iyan ang seryosong bahagi. Ang ginoong ito ay kwalipikad para tumaya sa Shangyang City. Paano ito posible? Ang card na ito ay may magkano ang pera? Iyan, hindi ko maaaring sabihin. Ginoong Ju, kung nais mo pang tumaya, malugod namin itong tinatanggap. Ngunit kung hindi ka tumaya, umabalis ka na. Tumaya. Bakit hindi ka tumaya? 40 bilyon. Tingnan natin kung kaya mo itong pantayan. 50 bilyon. Baliw ka. Kahit manalo ka sa taya, saan mo kukunin ang pondo para itayo? Hindi mo kailangang mag-alala, Ginoong Do. Maaari ko itong gamitin sa pagpapalaki ng isda. CJ. Ang pagsalungat sa pamilya Duko. Ang iyong Yanwang Hall, hindi magtatapos ng maayos. 600 bilyon. 700 bilyon. Mabuti. CJ. Tara na. Tigil. Kapatid na Kon, may nakalimutan ka ba? Huwag mo itong masyadong pilitin. Kung hindi ka susunod, hindi ko masasabi, makakalabas ka sa pintong ito. Hari ng impyerno. Matapang ka. Ang aming pamilya Du. Hindi ka matapatan, hari ng impyerno. Tama na. Pakawalan sila. Kaya, itong 700 bilyong halaga, Shangyang Real Estate, ngayon ay pagmamayari ng ginoong ito. Lahat pumalakpak. Nakuha natin. Yanwang, may balita mula kay kapatid na daw. Ano? Ikaw na bata. Sino ang nag-udyok sa'yo? Sino pa ba? Hari ng impyerno. Hari ng impyerno. Lumabas na siya sa bundok. Hindi lang siya lumabas ng bundok. Nasira pa, malaking pangyayari ng pamilyang Du. Aabot sa daan-daang bilyong dolyar. Upside real estate, ninakawan nila siya. Ano? Saan galing ang ganoon nilang pera? Wu Zhaoyang. Batang iyan. Ibinenta ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Lahat ibinenta. Bukod pa riyan. Nanghiram din ako ng 0.5 bilyon kay hari ng impyerno. Pininsala ang aming pamilya na wala ang lupang iyon. Itinakda niya ang presyo. Magkano ang nalikom? Malaki, 0.7 bilyon. 0.7 bilyon. Itong hari ng impyerno. Wow, ang galing. Mas gugustuhin pa niyang magbenta ng lugi kaysa hayaan ng pamilyang Du na makuha ng mura. Tatay. Iyan, ano ang susunod? Anong gagawin? Kung ang lupang iyon hindi makuha, alam ng ibang partner. Nasa binit tayo ng 0.7 bilyong kompensasyon.
Bakit nagmamadali? Hindi naman iyan hindi mababawi. Tatay. Ano ang ibig mong sabihin? May paraan ka na pala. Kilala mo ba ang dilaw na unicorn? Yellow Kirin. Kanang kamay ng hari ng impyerno. Lakas na nakakatakot. Sinasabi, namatay sa kamay niya, mas marami pa sa impyerno. Alam ko kung nasaan siya, at may paraan ako, gawin siyang aking puhunan. Magaling. Sa kanya. Hindi lang ako naniniwala, hari ng impyerno, hindi niya ibibigay ang hawak niya. Magpadala ng tao kay Huang Qilin. Sabihin may paraan ako na kayang gamutin ang sakit ng asawa niya. Ipatawag mo siya sa underground black market. Lumapit sa akin. Kwarto 36. Kumusta ang pasyente? Pasyente, mga 10 minuto lang, sinundo siya. Sinundo. Wala ba siyang leukemia? Bakit siya sinundo? Hindi ko rin alam. Aray, anong coincidence? Nandito ka rin pala. Nandito ka rin? Dumingkon. Kinuha mo ang pamilya ni Qilin. Saan mo sila dinala? Huwag kang magalit. Maayos sila. At, hindi ko sila puwersahang kinuha. Anong ibig mong sabihin? Lord Yama, kahit ito'y hindi mo maintindihan, sila'y kusang sumama. Dumingkon. Huwag ka nang manloko. Nasaan sila? Ang Fight Club. Nandito pa ang Fight Club? Boss, pasensya na. Noong kinuha mo ang Fight Club, binago mo na ito. Sayang, hindi ko napapanatili. Ang pamilyang Do, ang umagaw nito, patuloy silang lumalaban. Mas malala pa kaysa dati. Manalo o matalo. Kapag nanalo ka, malaki ang bayad. Kapag natalo ka, Matatalo ka. Mamamatay ka, syempre. umalis ka. Pirmahan mo. Hanggat pirmahan ang iyong pangalan, bibigyan kita ng $100,000 ngayon. Para sa mga gastusing medikal ng asawa mo. Pero ang mga kondisyon dito ay hindi patas. Patas? Kung gusto mo ng patas, pwede ka nang umalis. Siyempre. Pag-isipan mong mabuti kung ang asawa mo ba ay magtatagal hanggang susunod na buwan. Ikaw mismo ay isang black market fighter. Ngayon, ito ay pagbabalik lang sa iyong propesyon. CJ, desidido na. Ilipat ang pera sa kanyang card. Opo. Umalis ka dyan. Wu Xiaoyang. Bakit ka nagmamadali? Anong ginagawa mo? Du Jiangshan. Kaya pala si King of Hell. Maraming taon na ang lumipas. King of Hell, naaalala mo pa pala ang pangalan ko. Kahit maging abo ka pa, makikilala pa rin kita. Nasaan si Huang Qilin? Saan mo siya dinala? Wala akong ginawa sa kanya. Nandito lang siya para sa misyon. Huwag mo akong paniwalaan. Pumunta ka at tingnan mo. Qilin. Qilin. Sumama ka sa akin. King of Hell. Anong ginagawa mo? Boss, bitawan mo ako. Wala na akong balikan. Qilin, ano bang pinagsasabi mo? Alam ko na, mahirap ang pamilya mo. Basta handa ka na manatili kay King of Hell. Tungkol sa pera, makakahanap tayo ng paraan. Hindi ko kaya. Sumama sa'yo ngayon. May patakaran ang black market. Kung maglakas loob akong sumama sa'yo, magkakaroon ako ng kaaway sa buong black market. Tama siya. Kasama ko siya ngayon. Kung gusto mong umalis, kailangan mo ang pahintulot ko. Anong gusto mo? Wala akong hinihingi. Gusto ko lang imbitahin si King of Hell upang masaksihan ang paparating na laban ng boxing. Pumasok ka sa ring. Dumadating na ang hari ng espada. Kilala niyo itong pangalan ng mabuti. Tama nga, isa siya sa mga 4 na bantay, pambihirang lakas. At ngayon, ang kalaban niya, ang kampiyon sa boxing mula Malaysia. Handa na. Simula. Yun na ba ang kaya ng Sword King?
Kinuha ko siya mula abroad, isang Muay Thai expert, kampiyon ng mahigit 10 taon, mga master na namatay sa kanya, hindi bababa sa 100. Nagtataka ako kung ang kampiyon mo ay tatagal ng ilang rounds. Sinadya mong ipadala siya sa kanyang kamatayan. Kampiyon, labanan mo siya ng todo kung mas matindi ang talo mo sa kanya. Ang espesyalidad ni Kilin ay kutsilyo. Sa ganitong uri ng rumble, hindi siya mananalo. Kailangan niyang manalo, anumang mangyari. Siya at ako ay pumirma ng kasunduan. Kung matalo siya, ang perang binigay ko sa kanya ay dapat ibalik lahat. Wala kang hiya. Hindi ganyan ang sistema. Ito ang mga patakaran sa black market. Ito rin ang aming mga illegal na patakaran sa laban. Sumusunod lang ako sa mga patakaran. Kampiyon, parang babae kang lumaban. Talunin mo siya ng todo. Mahusay, magaling. Ang mga tauhan ni Yama, ang 4 na bantay, ay malapit ng mamatay. Hindi pa ako bumabagsak. Hinihintay ako ng asawa ko. Tama na. Kilin, sapat na. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Kapatid kita. Ako ang magbabantay sa'yo. Kapatid, umalis ka. Ang laban na ito. Lalabanan ko siya. Soyang. Dalhin siya para magpagaling. Yan Wang, labag yan sa patakaran. Patakaran. Ginawa ang patakaran ng tao. At saka, wala kayong patakaran na walang pwedeng pumalit sa laban. Ganitong basura, pwede nang kalagkarin. Basura. May tao, buhatin siya palabas, pakainin sa isda. Anong iba mo pang pakulo? Kung hindi, aalis ako kasama ang tao ko. Susubukan mong umalis, sinabi ko, hindi siya aalis. Pwede ka ring umalis. Hintayin mong manalo siya, ang kampeonato, papakawalan ko siya. Alam ko ang gusto mo. Naghahanap ka ba ng lupa sa Shangyang? King of Hell, talagang ikaw, makatuwiran. Hindi ako humihingi ng marami. Basta't isuko ni Yan Wang, pwede niyang kunin ang lupa. Sige, boss. May sarili akong plano. CJ, hindi. Tay, basta na lang. Pinapalaya mo sila, ang pamilyang do namin. Hindi ba't kahiyan yun? Gusto mo bang labanan kami hanggang dulo? Mamatay ang isda, pero hindi mababasag ang lambat. Gusto mong pakawalan namin sila. CJ, ngunit dapat muna kayong pumaya, sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Hayaan mong ang babae mo, magpalipas ng gabi sa akin. Ituring mo na galing kay Yan Wang, ang paumanhin sa akin. Sang-ayon ako sa suhestyon ng anak ko. Minamaliit ang madam. Gusto mong mamatay. Ano, gusto mong lumaban? Pakinggan mo to. Ito ang aming teritoryo. Maraming maestro rito. Subukan mong hawakan isa. Hayaan mong ako ang bahala. Sino ang mangangahas humawak sa kapatid ko? Hari ng impyerno. Nilalabag mo ang patakaran. Ano ngayon? Alamin mo kung kailan titigil. Ang mga salitang ito. Ibibigay ko sila pabalik ng buo. Hari ng impyerno. Hindi mo ako matatalo. Mahaba pa ang lalakbayin. Tingnan natin. Tara na. Itay, hayaan na lang natin sila. Hindi natin sila pwedeng hayaan. Ano, pagsaluhan na lang natin. Hari ng impyerno, ang ating laban. Bro, hindi na kailangan ako na ang gagawa. Magkapatid tayo. Di ba? Tutulungan kita sa gamot. Tama lang yun. Bro, ang nanakit sa'yo noon, sumira sa pamilya mo, ay si Du Mingkut. Sige. Noon, lagi akong tinatakot ni Du Jiangshan. Sumama sa grupo niya. Nang tumanggi ako, nag-init ang ulo niya. Gumamit ng taktikang pandistract. Inilayo ang mga magulang mo. At pagkatapos, at ang hipag mo, papunta na ang hipag mo para hanapin ka. Ngunit sa daan, dinukot siya. Sa mga nakaraang taon, hindi ko sinabi sa'yo. Natatakot lang ako na kamuhian mo ako habang buhay. Hindi mo kasalanan. Bro, kamuhian mo ako. Mas gagaan ang loob ko. Bakit naman kita kamumuhian? Kung kailangan mong kamuhian mo si Do Jiangshan. Sabi ko na nga, magkapatid tayo. Sa pagitan ng magkapatid, walang awayan. Tama na, pumunta ka sa asawa mo. At saka, magpa-check up ka. Para maiwasan ang problema. CJ.
Itay. Si Wang Yan, sobrang mayabang siya. Noong nakaraang gabi, habang tayo'y hindi nakatingin. Sa totoo lang, ang aming Shangyang industry ay winasak. Naiintindihan ko. Itay. Hindi ka ba galit? Galit? Bakit ako magagalit? Labis akong natutuwa, higit pa sa masasabi. Si Wang Yan, kaninang umaga, nagbigay ng utos kamatayan. Na gusto niya magpasya sa buhay o kamatayan. Ano? Tinanggap mo ba? Tinanggap ko. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para maalis siya. Basta't gawin ko ito ng tama. Sigurado akong magdudulot ako ng pagsisisi sa kanya. Kaya, ano, ang gagawin natin? Magpadala ng mga tao na magbabantay kapag ang haring kamatayan ay lumitaw, dakpin siya. Tapos, CJ, pupunta na ako. Haring kamatayan. Minamaliit mo ako. Akala ko, susunod ako sa ilang prinsipyo. Lene. Itay. Inay. Namimiss ka ng iyong anak. Kung noon, nakinig ang anak mo sa iyo, baka hindi ka na namatay. Huwag kang mag-alala. Ang anak mo ngayon ay tiyak na maghihiganti para sa iyo. Nakakabagbag damdamin. Anak na uliran. Paano napunta dito? Nasaan si Do Jiangshan? Haring kamatayan. Akala mo ba tanga? Anong kalagayan ko ang meron ako? Bakit ako makikipagbuelo sa'yo? Matapos tanggapin ang utos ko, kahit sinong lumabag, sa salita, si Do Jiangshan, ang una at Huli, haring kamatayan, patay ka na ngayon. CJ. Hahamon ka bang gumawa ng plano laban sa akin? Hindi ka ba ganoon din? Hari ng impyerno. Ikaw man lang ay isang respetadong tao, Ginoo. Ginagawa ang ganitong bagay. Hindi ka ba takot pagtawanan? sa tingin ko, hindi mo makikita ang araw na yan. Lahat, ibaba ang armas. Kayo lahat, bumaba. Kung hindi, mamamatay kayo. Labanan natin siya. Basura. Tawagin si Do Jiangshan. Bilisan mo. Maghintay ka lang. Connor. Naayos na. Patay na ba ang hari ng impyerno? Tay, ako. Labis akong humihingi ng paumanhin. Labis akong nabigo pa. Do Jiangshan. Haring Yam. Anong ginawa mo sa anak? Kung magtatangka kang hipuin siya kahit isang hibla ng buhok, babawiin ko ang buhay mo. Talaga? Sige, ipakita mo. Kung paano mo babawiin ang buhay ko. Aray, aray. Tay. Tigil. Ano ang gusto mo? Ang mga magulang ko, noon, sila ba ay pinatay mo? Pinatay ko sila. Mabuti. Kung gayon, ngayong araw, dugo sa dugo. Gamit ang buhay ng iyong anak. Upang bayaran ako sa buhay ng aking mga magulang. Tatay, ililigtas mo ako. Ako ang iyong nag-iisa, anak. Hari ng impyerno. Pakawalan mo ang anak ko. Bibigyan kita ng kahit ano. Sige. Kung gayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ngayong gabi, alas 8. Sa likod bahay ng Deuce Group. Kung hindi ka darating, kukunin ko ang anak mo at ipapadala siya sa kulungan. Marami ako, ebidensya ng krimen. Kung mahatulan siya, sapat na para mamatay siya ng 100 beses. Dalhin siya palayo. CJ. Boss, ano ang gagawin natin? Magpadala ng tao. Magpadala ng mga tao sa palibutan ang Deuce Group. Huwag payagan, sino man na lumabas. Opo. Yan Wang. Tatay, ililigtas mo ako kaagad. Tatay. Anak, huwag kang matakot. Parating na ang tatay para iligtas ka.
Sumugot. Ang mga tao mo, paano ka nakapasok? Oo naman, ang mabuti mong anak, pinapasok. Kung hindi, akala mo ba tayo'y masyadong kampante, mag-isa ka, sasalubungin. Ikaw sa huli, anong gusto mo? Sinabi ko na sa'yo, gagawin kang dugo para sa dugo. Ngayon, dalawa ang pagpipilian mo. Pumili ka. Ikaw at ang mabuti mong anak. Magkasamang mamamatay. Pumili ka. Ang sarili mo, maghiwa ng sariling tiyan. Hades. Patawarin na lang. Kaya ko, kunin mo lahat ng gamit ko, heto na. Basta't, pakawalan mo anak ko. Pangako. Huwag nang babalik sa Haicheng. Patayin ka. Akin din yang mga yan. Sasama ka sa akin. Sira na ang lahat. Old knife, old mo. Pasok. Umakyat ka. Hades. Nagkamali ako. Basta't, pakawalan mo anak ko. Bibigyan kita ng isang baka at kabayo. Akala mo ba, hahayaan kitang isang baka at kabayo? Old mo. Pasok. Kunin ang anak niya. Patayin mo ako. Huwag, tatay. Tulungan mo ako, tatay. CJ. Pangako. Tatay. Ay. Tatay. Tatay. Nanay. Ang inyong kaluluwa sa langit, maaari nang magpahinga. Kapatid. Paano niya ito haharapin? Hariyama, nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ipaubaya mo kay Viper. Ganyang uri ng bagay. Siya ang pinakamagaling. Talaga? Sige na. Kapatid Wang. Ikaw na ngayon ang ganap na sumakop sa Haicheng. Kailan mo balak na sunduin si Hipag? Maraming taon na ang lumipas. Baka, naghihintay siya na sunduin mo siya. Pasensya na sa kanya. Siya. Baka ayaw niyang makita ko. Hindi mo pa nga siya hinanap. Paano mo nalaman ang iniisip niya? Tama ka. Dapat ko nang hanapin si Jai. Tungkol kay Viper, paano na ito? Dumingkot ay napakamasunurin, handang isuko, lahat ng mayroon ng pamilyang Do. Kahit pa ang mga kalyadong pamilya ay nagsisimula ng sumali. Ngayon, lahat ng Haicheng ay pagmamayari ng aming sakop ni Haring Yama. Ang buong Great Xia ay gumagalang din sa aming sakop ni Haring Yama. Mahusay. Ipabatid sa Yancheng na lahat ng pamilya sa sakop ni Haring Yama ay darating na agad. Sabihan silang maghanda ng handaan. Gusto namin si Jai sa buong Great Xia, ang pinakamasayang babae. Opo, kapatid. Sandali lang. Ikaw mismo, pumili ng mga regalo at ipadala sa pamilyang Song sa Yancheng. Ituring mo'y aki, maliit na handog. Opo. Jai, pumunta ako para makita ka. Diborsihado na tayo. Ayoko kang makita. Umalis ka na. Jai. Asawa ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nangangako ako. Hindi ko talaga hayaan kang magdusa muli o masaktan. Narinig ko na bumalik ka upang itayo muli ang Yanwang Hall. Dahil ginagawa mo ito, paano ako maniniwala? Kung gayon, asawa ko, dapat mong malaman. Ang dakilang siya ngayon ay nirerespeto ang buong Yanwang Hall bilang pinakamataas. Walang sino man ang maglalakas loob, magplano laban sa iyo. Asawa ko, taglay ko ang kapangyarihan. Ito ay para lamang mabigyan ka. Para sa magiging anak natin. Isang masaya at ganap na pamilya. Kung gayon, pumasok ka. Hindi. Sino man mula sa pamilya Song namin ay maaaring pumasok. Isa siyang dating bilanggo. Hindi. Zenzen,
Dahil siya naman ay aking asawa, papasukin mo siya. Hindi ba kayo naghiwalay na? Bakit ka pa rin kumikilos ng walang hiya, sumusunod sa akin? Itay, inay, Ah, itay, inay. Jayi, paano mo nagawang isama ang dating bilanggo dito? Anong malas naman? Inay, si Wang Yan ay nagbago na. Gusto ko pa rin na ipagpatuloy ang pagsasama namin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang kasal ninyo. Hindi ako sang-ayon. Itay, Jayi, ang iyong ama ay para rin sa iyong ikabubuti. Halika tingnan mo, ito ay mga regalo mula sa isang mahalagang tao para sa iyo. sino ang nagpadala ng lahat ng ito? Siyempre, ako ang nagpadala. Ginoong Tang, wow! Jay, gusto mo ba sila? Sino ang nagpadala nito? Siyempre, ako ang nagpadala. Tanghay, Ginoong Tang, Jay, gusto mo ba? ay kaya naman pala, kaninang umaga, bakit itong mga magpay di tumitigil sa huni? Kaya pala si Ginoong Tang, pupunta ka pala, ha ha ha. Ginoong Tang, ang mga regalong dala mo, sobrang mahalaga. Masyado kang mabait, hahaha. Hindi tulad ng iba, na walang dala. Jay, narinig ko kay Auntie na bumalik ka na ngayon kaya kinansel ako. Lahat ng plano ko, dumiretso ako dito, agad-agad. salamat sa iyong kabutihan. Pero, may asawa na ako. Hindi man lang kayang magdala ng wala kwentang tao. Karapat-dapat ba siya bilang asawa mo? Ay tama, Ginoong Tang, narinig ko, na nakulong siya, ng ilang taon. Ganoon. Isa siyang dating preso, kaya naman pala, mukha siyang kawawa. Bata, kunin mo ito, 5 milyon. Kunin mo, umalis ka at huwag nang bumalik pa. Bilisan mo at kunin. Talunan. Iyan ay, 5 milyong dolyar. Ikaw, bata, hindi mo yan kikitain sa buong buhay mo. Akala mo ang 1 milyon. At si Jayi, Gusto mong bilhin ang aming pag-ibig. Talaga namang maliit ang tingin mo sa akin. Ikaw na bata ka, huwag mo nang ipagpilitan pa. Paulit-ulit mong sinasabi na wala akong dalang regalo. Kung gayon, imulat mo ng malaki ang iyong mga matang parang aso. Ang Reg Along ito. Sino ba talaga ang nagpadala? Lintik. Lupain ni Haring Yama. mula kay Haring Yama ito. Itong si Yama, siya ang Sahay Cheng, numero 1. Paano nangyari ito? Nagbibigay regalo sa pamilya Song. Simple lang. Dahil, ako ang hari ng impyerno. Hahaha, tinatawag mong Yama ang sarili mo. Si Yama ang pinakamagaling sa Haching. Kahit ang pamilya Du, hindi makipagsabayan sa kanya. Anong tingin mo sa sarili mo, bata? Hindi ka lang basura, mandaraya ka rin. HMPH, ikaw bata, ang dami ng taon ang lumipas. Hindi ka nagbago, natuto ka ng manloko at magsinungaling. Tatay, nanay, hindi ka niloloko ni Wang Yan. Siya ay talaga ang hari ng impyerno. Tumahimik. Jayi, alam ni nanay na, pinapaboran mo ang bata, ngunit hindi mo, maging sobrang protektibo. Kung malaman ni Yama, tiyak na isasama niya, kami pababa, kasi, Ipaliwanag mo sa akin ang mga regalo, kung kanino galing. Oh, naalala ko na, kahapon ang aking ama ay nakatanggap ng paunawa ni Haring Yama. Sinabihan ng aming pamilya na maghanda ng salo-salo. Ang mga ito ay regalo na inihanda ni Haring Yama para sa aming pamilya Tang. Ngunit pagkatapos, ipinasa ito ng aking utusan na ipinadala rito ng mali. Hahaha. nakikita ko, Ang pagbati ni Haring Yama ay tunay na mapagbigay. kasi, Ano ang pinagtatawanan mo? Ikaw basurang tao. Nangaalipusta kay Binatilyong Tang. Ano ang mayroon ka na maikukumpara sa kanya? kasi, Tumatawa ko. Dahil ang iyong mukha ay kasing kapal ng pader. ikaw, Patuloy mong sinasabi na sa kanya ang mga regalo na ito. Sige. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang Reg Along ito. At kung kanino talaga ito. Ito, anong nangyayari, Ginoong Tang? ang kwintas na ito ay Angel Steer. Inihanda ko ito para kay Jay, kasama ang mga regalong ito na ipinadala ng sabay. Makatuwiran, di ba? Talagang ikaw ay matigas hanggang wakas. Ang hindi sumusuko ay ikaw. Jayi, hindi sang-ayon si Mama, nakasama mo siya, tingnan mo siya. Anong patunay mo?
na ito'y totoo, na ikaw talunan ang nagpadala? Totoo nga. Kung kaya mo, ipakita ang pruweba. Hindi na kailangang patunayan. Sa ilang araw pa. Pamilyang Tang, hindi na. Kailangan umiral. Ha ha ha. Wu Zoya. Kanselado ang handaan bukas. Bukod pa, pumunta ka sa pamilya Tang. At ipatawag ang pinuno nito na lumabas dito. Hinihiyam mo ang tatay. Walang respeto. Wang Yan. Akala mo ba'y hindi kami kikilos? May tao. Tatay, nanay, bata pa si Wang Yan at hindi mo dapat ipagbuntong sa Paalisin mo siya. Mas malayo, mas mabuti. Ang pamilya Song namin, ayaw sa dating preso. Ang pamilyang tulad ng Songyo, na sikim sa pera. Wala akong pakialam. Ikaw. Jayi. Tara na. Hoy, pwede kang umalis. Pero iwan mo si Jai. Iwan mo siya. Maaari kang umalis. Ngunit si Jai ay mananatili sa amin. Wang Yan. Ang kapal mo naman, sinaktan mo si Young Master Tang. Dakpin siya. Ili. Wang Yan, nasugatan ka. Hindi ito malala. Gas-gas lang. Ako, si Wang Yan, iiwas sa gulo. Pero haharapin ko ito ng buong tapang. Makinig kayo. Sakta ninyo ang asawa ko. At babayaran ninyo ito ng mahal. Wang Yan. Tinapakan mo ang pamilya ta. Kahit sa dulo ng mundo, hahabulin ka nila. Jai. Mayroon pa ba akong ina sa paningin mo? Mama, sinabi ko na sa iyo. Ang puso ko ay nagmamay-ari kay Wang Yan lamang. Pilitin mo akong magpakasal sa iba at maglalaho ako magpakailanman. Iyan ang huling salita ko. Binang babae. Binang lalaki. Ginagalang ko kayo bilang magulang niya. Ngunit alamin ninyo ito. Kung masyado ninyo itong itulak, aalis na kami. Walang hiya. Si Wang Yan na yon ay talagang walang hiya. Young Master Tang. Huwag kayong mag-alala, ang kahihiyang ito ay gagantay ako para sa itungkol sa mga regalo. Isama mo na mga regalo mo. Pinahiya mo ako na parang tanga ngayon at gusto mo ng gantimpala. Makinig mabuti. Kung si Song Jiayi ay hindi, nasa kama ko ngayong gabi. Ang pamilya Song mo, babagsak bukas. Young Master Tang. Ano ang gagawin natin? HMPH. Jayi. Ako'y medyo padalos-dalos. Hindi ka naman siguro nagagalit? Hindi. Paano ako magagalit? Totoo nga, masyado silang mahigpit. Mabuti naman. Oy, nanay. Ano? Babalik lang ako agad. Anong problema? Tinawagan ako ni nanay. Sinabi niya kanina, napadalos-dalos siya. Gusto akong ilibre sa hapunan. Mukhang, naniwala sila sa pagkatao. Medyo nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Nanay ko siya, hindi niya ako gagawa ng masama. Sasama ako sa iyo pauwi. Ikaw, dito ka na lang. Sige na, natatakot ako na magkasagutan kayo. Sige. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Nay, ano na? Anong gagawin natin? Ano pa ba ang magagawa natin? Ipadala agad ang tao kay Young Master Tang. Kung mahuli tayo, masisira ang pamilyang Song. Mabutit narito ka na. Hindi impektado ang sugat. Magpahinga ka muna. Salamat. Gabi na pala. Ang asawa ko, bakit hindi pa siya nagme-message? Hello, ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi magamit. Viper, alamin mo para sa akin, IP ng asawa ko, bilasin mo. Ang Villa ng Tang. Bakit naman kaya nandoon ang asawa ko? Masama to. Pribadong ari-arian, bawal ang tagalabas. Makalis nga dyan. Sino mang magtangkang, gumawa ng gulo dito, ay pagod ng mabuhay. Mama, siya nga yan. Ikaw nga, dating preso, HMPH.
Nasaan si Jai? HMPH, walang modo ka. Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa bahay ng Tang. Sige na, sumugod. Uulitin ko. Nasaan si Jai? Hamak na basahan. Ginugulo mo ang aking kapayapaan. Basura, paanong naglakas loob ka? Ang banayad kong damdamin. Master Tang, pasensya na talaga. Itong basura, masyado siyang malakas. Oo, napakarami natin. Hindi siya makayanin. Bata, hindi ko inaasahan. Ikaw pala ay isang mandirigma. Gaya ng inaasahan sa isang tagakulungan. Basura, Nasaan ang asawa ko? asawa mo? Ang asawa mo ay nasa kama ko. Master Tang. Master Tang, okay ka lang ba? Sumpa, umatake. Anong ginagawa mo? Hayaan mong sabihin ko. Kilala ko ang mga taga-underworld. Wu Zhaoyang, naglakas loob kang hawakan ako. Pagsisisihan mo ito. Siya si Wang Yan. Pag-isipan mo. Wu Zhaoyang, tama? Tawagin mo siya. Sabihin mong puntahan niya ako. Kuya Wu, nasaktan ang tauhan mo. Bilisan mo at pumunta rito. Ano, papunta ka na? CJ, Wang Yan, narinig mo ba ako? Master Wu, ay naririto na. Papunta na. Pagdating niya rito, walang makapagliligtas sa iyo. Talaga. Ganun ba? Kuya Wu, sa wakas, dumating ka. Kuya Wu, Paanong naglakas loob ka? Kahit ang underworld madam, hinawakan mo? Underworld Madam, baka naman. siya ang hari ng impyerno. Hindi. Nananaginip yata ako. Mga bantay, Tanghai, dakpin siya. Ginoong Wu, mayroon sigurong hindi pagkakaintindihan. Ginoong Wu, Katahimikan. Boss, paano siya dapat hawakan? Castrazen siya. hari ng impyerno. Hariyama, ako'y nagkamali. Hari ng impyerno, pakiusap patawarin ako. Alam kong mali ako. Ayokong maging kulya. Tunay na gagawin ko ang anumang para sa'yo. Hari ng impyerno. Boss, paano sila dapat hawakan? Wang Yan, pasensya na po. Kami ay nagkamali. Wang Yan, pakiusap. Patawarin kami. Wang Yan. Ako rin, ginawa ito para sa pamilyang Song. Pakiusap, dahil sa amin. Bilang pamilya, pakiusap, palayain kami. Pamilya? Hinanggad niyo ang sarili. Pakikasarili, sinaktan si Jie nang ginawa niyo yon. Bakit hindi ninyo sinabi na tayo'y pamilya? Ito. Hayaan silang lumuhad dito para sa akin. Hintayin hanggang magising si Jie. At hayaan siyang humawak nito. Boss, Wang Yan. Jai, Wang Yan. Sobrang init ko. buwisit na Tanghai. Nilason niya ang asawa ko. Wang Yan. Masama ang pakiramdam ko. Bilis, tulungan mo ako. Wang Yan. Nasaan ito? Ito ang Vilya Tang. Villat. Wang Yan, umalis na tayo agad. Mahahanap tayo agad ni Tanghai. Mahuhuli na tayo. Huwag kang mag-alala. Anong nangyayari? Magandang araw, madam. Wu Zhaoyang. Nasa Yanqing ka rin. Asawa ko. Si Wu Zhaoyang ito, kaibigan mong mabuti. Nailigtas niya tayo. Dapat mo siyang pasalamatan. Salamat po, Ginoo. Mabait ka po, madam. Kailangan ko itong gawin. Nga pala, madam, paano mo sila haharapin? Ha? Jia Yi, ako ang nanay mo. Dahil tayo'y magkakapamilya, pabayain ninyo si nanay, Jia Yi. Oo, tayo ay pamilya. Nanay, dahil tayo'y pamilya kaya, ako'y nagpunta rito. Pero paano ninyo ako tinrato? Ginagawa ko ito para rin sa pamilyang Song. Para sa pamilyang Song ba o para sa sarili ninyo? Alam ninyo sa inyong mga puso. Pakawalan ninyo sila. Ito. MMHMM. Pakawalan ninyo sila. Mahal, mauna ka na sa kotse. May mga bagay pa na pag-uusapan kay Wu Zhaoyang.
Zoyang, agad ipagbigay alam sa lahat ng pamilya sa Yancheng. Simula ngayon, targetin ng pamilyang Tang. Gusto ko ng pamilyang Tang ay walang kapayapaan. At sa kabigyan, mga kaklase ng asawa ko, imbitasyon, gusto ko silang imbitahin sa aming anibersaryo ni Jiayi. Oo, kapatid. Mahal, bakit mo ako dinala rito? Baliw ka, nakalimutan mo. Bukas ang ating 3 anibersaryo ng kasal. Naghanda ako para sa'yo ng isang malaking salo-salo. Huwag mong sabihin na plano mong dumating na suot ito para makita ang mga dating kaklase. Ah, nakalimutan ko. Mahal ko, bagay ba sa akin to? Ayos. Pero, mas gusto ko yung puti. Ito, masyadong mahal to. Hindi mahal, basta gusto mo. Hindi importante ang presyo. Bagay ba sa akin to? MMM. Miss, itong damit talagang bagay na bagay sa iyo, parang ginawa para sa iyo. Talaga? Ayos, pabalot na. Sige, teka. Itong damit. Kukunin ko rin yan. Wen-wen. Huwag mo akong tawaging Wenwen, hindi tayo malapit. Wen-wen, anong pinagsasabi mo? Pero tayo magkaklase sa kolehiyo. Paano tayo hindi magiging malapit? Hay, dati yun. Ngayon tayo'y magkalayo ng mundo. Sa tingin mo, sapat ka para maging kaibigan ko. Wenwen, ito na ba ang tawag mo, Reyna ng campus? Ang ganda. Sayang lang. Napadpad ka lang sa ganitong lalaki. Hindi dahil mahina ang panlasa niya, maraming mayaman ang nanligaw. Sayang talaga, napili pa niyang makasama, isang hamak. Hay, tama na, huwag na natin pag-usapan, kailangan ko pa, dumalo sa piging bukas. Hindi pwedeng masira ang mood. Tama si Wenwen. Servidor. Itong damit, kukunin namin yan. I-charge na lang. Paumanhin po, sir, hindi sapat ang pera. Ano? Paano yun posible? Card ni Young Master Liu, may at least 10 milyon. Paano naman magiging kulang ang pera? Paumanhin po, miss, itong gown. Paumanhin, miss, ang damit na ito, nagkakahalaga ng 20 milyon. 20 milyon? Hindi, bakit hindi ka magnakaw ng bangko? Miss, ingatan mo ang tono mo. Ito ang tindahan namin, kayamanan. Ginawa ito ng mga eksperto na nagtulungan sa ibang bansa. Ang pinakamagagandang hiyas ay umabot ng daan-daang libra. Wenwen, isa lang naman itong damit. Hindi natin kaya yan. Sa tingin mo, kaya nila? Hahaha. Hoy, Jiayi. Kung gusto mo ang damit na ito, bakit hindi ipabili sa kasintahan mo? Mahal, baka lumagpas na lang tayo. Basta't nagustuhan mo. Kahit pa 20 milyon. Kahit 200 milyon, bibilhin ko para sa'yo. HMPH. Puro kasalita lang. Isa lang naman siyang, walang kwenta, susubukang bumili ng kayamanan. Panaginip na lang yan. Servidor. I swipe ang card. Haha, ano ang mali? Kulangan sa pera. Kita mo. Sinabi ko na, itong lalaki, naghahambog lang. Sir, ang damit na ito ay sa iyo na. Kaibigan, bigyan mo naman ako ng respeto. Ang damit na ito, pwede bang akin na lang yan? Ibigay sa'yo, akala mo kung sino ka. Bata, huwag mo nang igiit pa. Bakit hindi ka magtanong-tanong tungkol sa impluensya ng pamilya ko rito? Umalis ka. Mukha kang naghahanap ng gulo. Bakit hindi ka magtanong-tanong, may impluensya ang pamilya ko rito? Umalis ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Hoy, Tatang Tian, may nandito sa teritoryo natin, nagpapasikat. Magpadala pa kayo ng mga tauhan dito, ngayon na, agad-agad, kaagad. Patay ka na. Song Jiayi, dali at ibigay ang mga gamit mo. O kapag dumating ang mga tauhan ni Young Master Li, magmamakaawa ka na mamatay. Wen-wen, lumabis ka na, hindi ka ganyan dati. Sabi mo, dati iyon. Iba na tayo ngayon. Ngayon, babae ako ni Young Master Li. Mga babaeng tulad niya, na nakikiayon sa mga makapangyarihan, marami na akong nakita. Ikaw. Wenwen.
Huwag mo nang pansinin ang isa na malapit ng mamatay. Huwag mong sayangin ang galit mo. Tama si Young Master Liu. Hintay ka lang. Malapit na. Pagsisisihan mo ito. Maghihintay ako. Jai, kung magsimula ang away, ikaw ang maunang umalis. Hindi ako. Gusto kong manatili. Huwag kang makulit. Isipin mo ang sanggol sa loob. Pero, paano kung tawagin natin si Busaoya? Hahaha, bata. Sino ang tinatawag mo ngayon? Wala nang silbi. Patay na kayong lahat. Sino ang nagtangkang galitin si Young Master Liu? Tatang Qian. Siya. Itong batang ito. Oo, siya nga. Sadyang lumaban siya at ninakaw ang gamit ko. Ang damit na ito, binayaran namin ito. Ikaw. Kilala mo ako. Nagbibiro ka. Ginoong Wu, ipinadala ang larawan mo sa lahat ng may pangalan sa syudad na kilala. Kung hindi kita kilala, edi, hindi ba ako, bulat? Hindi. Tatang Tian, ano ang pinagsasabi mo? Itong put ay walang kwenta lang. Bakit ka magalang? Ha? Lao Tian, ano bang pinagsasabi mo? Buwisit na ito, walang kwenta lang. Bakit pa magalang sa kanya? Ha? Ano ba siya? Ha? Kilala mo ba kung sino siya? Ha? Sino? Sinaktan ako ni Young Master Liu. Lao Qian, nabaliw ka na ba? Anong lakas mo't sinaktan mo babad? Hindi lang siya ang sinaktan ko, sasaktan din kita. Nabaliw ka na ba? Ako ang sinasaktan mo, naniniwala ka ba? Ipapasara ko, sa tatay ko ang sugalan. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kilala mo ba kung sino siya? Sino ba talaga siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Ganyan ka nga, tanga, bulag at mangmang. Paano naman nagkaroon si Sect Leader Liu ng ganito? Siya si Lao Tian. Kalimutan mo na. Boss. Batang ito, hindi dapat palampasin to. Batang ito ay mapaghiganti. Kung gusto niyang maghiganti, hayaan na. Ako, si Wang Yan, naglalakbay sa mundo sa maraming taon. Hindi ako natakot sa sinuman. Asawa ko, Terra na. Ilset, CJ, Young Master Liu. Hinahayaan mo na lang sila. imbitahin ko pa ba sila? Huwag kang mag-alala. Mukhang dadalo rin sila sa piging ni Haring Yama. Bukas, kami. Bini-bini, kamusta? Makikiraan po. Nandito rin po ba kayo para sa salo-salo ngayong araw? opo, Maaari ko bang hilingin na makasama kayong uminom? pasensya na. May kasama na po ako. Siya ba ang tinutukoy ninyo? Isang katulong lang. Hindi siya pinapasok dito. Paulit-ulit yung sinasabing katulong. Anong basehan ninyo upang ako'y tawaging katulong? Kung katulong ang sabi ko, katulong ka. Mahal, ang ganda mong. Tignan ngayong araw. Sa piling mo, para akong katulong. Asawa, mag-asawa ba kayo? Tama po, Ginoo. Kung wala naman kayong pakay, pakiusog naman po. Sandali. Seryoso akong nag-aalinlangan sa inyong pagiging panauhin dito. Hindi ko kayo mapapapasukin. Nakakatawa ka talaga. Silo-silong ito'y akin, ngunit ayaw niyong pasukin ng may-ari. Ano nang ibig ninyong sabihin? Ikaw ba ang hari ng kamatayan? Ano? Hindi ka naman. Bata, naghahanap ka lang ng dahilan. Dapat humanap ka ng mas makatwirang paraan para makapasok. Para sa salusalong ito, sino ba ang hindi marangal na tao dito? Akala mo makakalusot ka sa murang paraang ito para makapasok? Panaginip lang yan. Papapasukin mo ba kami? Hindi. Sinasabi ko sa'yo, babae ko siya. Hindi mo siya karapat-dapat. Binatang Ginoong Yang. Pakawalan si Binatang Ginoong Yang. Kung matapang ka, lumapit ka, pipalayan ko siya. Sino nang may lakas ng loob hawakan anak ko? Ginoong Yang, narito kami bila pangunahing panauhin sa pigi. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at aksidenteng nasaktan ang anak. Tay, huwag kayong makinig sa kanila. Mga katha-katha lang yan. Galit lang sila dahil inilantad ko kasinungalingan nila. Nawalan sila ng kontrol at ako'y sinalakay. Dapat sana'y pinarusahan ko kayo ngayon. Ngunit isinasaalang-alang na ito'y piging ni Lord Yama. Ayaw ko ng gulo. Ipakita ang inyong imbitasyon at papayagan kayong dumaan. Tay, Ginoong Yang, pakitignan po. kaya pala kayo mula sa angkansong. Kalaga ng anak ko, maaari na kayong pumasok. Salamat po, Ginoong Yang. Asawa, pakawalan mo na siya. Humihingi ako ng paumanhin. Ang imbitasyong hawak nila.
Ano ang ibig mong sabihin? Tiyo Yang, hindi mo alam. Kilala ko ang dalawang ito. Kaklase ko siya sa kolehiyo. Kahit isang binibining song siya. Pero 3 taon na ang nakalipas. Kasama ang lalaking katabi niya. Tumakas itong walang halaga. Kaya, dahil sa kanilang estado, paano sila makakapasok sa ganitong pigi? Dagdag pa, ang mga dadalo ay lahat mga milyonaryo sa Yan City. Ngunit ang pamilyang Song, Sa kanilang mga bulsa, natatakot ako. Wala pang 10 milyon. Ang pagtitipon na ito ay isang pagdiriwang lang at hindi pag-uubliga. Bakit ito pa rin? Nagrerango ayon sa estado? Wen, huwag kang padalos-dalos. Hindi ako nagiging padalos-dalos. Para ito sa iyong kabutihan. Natatakot ako mamaya. Kapag nakapasok ka na, mapapahiya ka lang. Sa tingin ko, ang mapapahiya ay ikaw. bata, kung alam mo ang mabuti para sa'yo, bilisan mong umalis dito nang hindi mo magalit ang hari ng impyerno na hindi mo kakayanin. Nakakatawa ka talaga. Ang pangunahing bisita sa piging ay malinaw na ako at ayaw mo akong papasukin. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, ikaw ang hari ng impyerno. Ako nga. Tay, nakita mo ba? Baliw lang siya. Kung papasukin mo siya sa aming piging, magkakagulo, may kumuha sa dalawang yan, at itaboy sila palabas. Tiyo Yang, nagsasabi kami ng totoo. Kung hindi nyo kami paniniwalaan, ang imbitasyon sa kamay ko ay totoo, di ba? Ang imbitasyon sa kamay mo ay peke simula pa lang at nagpapanggap ka pa rin. Wen, ikaw. Asawa. Kasalanan ko lahat. Kung alam ko lang, hindi ko dapat hinayaan magpadala ng imbitasyon. Gaya ng sabi mo, pinaghirapan ko talaga para makuha ang imbitasyon na binigay mo sa akin. Bata, akala mo talaga ikaw si Haring Yama? Ang batang ito, masama ang ugali niya, at sira ang utak niya. Malapit nang magsimula ang salo-salo. Bilisan mo at umalis ka. Kung hindi, huwag mo akong sisi kung maging marahas. Hayaan mong makita ko kung paano ka magiging marahas sa amin. Mga tanot, dapin siya. Wang yan. Mababang uri, naisip mong iligtas siya. Hinihingi mo yan. Ang hari ngayong araw ay papatayin ka. Liu Xiao, iligtas mo ako. Anong lakas ng loob mo? Ito ang salusalo ni Haring Yama. Anong lakas ng loob mo? Talaga siyang naglakas. Pumatay sa salusalo. Jai, nagkamali ako. Hilingin mo na iligtas ako. Jai, tunay akong nagsisisi. Hayaan mo na. Pakawalan mo siya. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Pangako, hindi na mauulit. Maawa ka. May tao. Ilabas mo siya. Ginoong Wu, tamang-tama. Batang ito, hindi lang siya pumatay sa publiko, maging siya'y naglakas loob. Naglakas loob siyang magpanggap. Panginoong Yama, hindi mapapatawad ang kanyang sala. Ginoong Wu, tulungan mo ako. Siya nga, kakapatay lang niya kay Liu. Kailangang magbayad siya para kay Liu. Kamatayan ang hanap mo. Sino ang gusto mong patayin? Pagbati, Madam Yama. Kita mo, tama ako. Hindi ako nagkakamali. Siya si Yama. Imposible ito. Nananaginip yata ako. Madam, ang sugat mo sa mukha. Sino ang tumama sa'yo? Sila'y naglakas loob. Sino ang naglakas loob hawakan si Madam? Lumapit ka. Nagkamali ako. Naglakas loob ka ring hawakan si Madam. Mga gwardya, ay drag mo siya palabas at ipapakain sa isda. Teka, ihagis mo siya sa kalsada. Ngayon ang araw ni Jai at Aki, maligayang araw. Ayokong may maduguan. Dalhin mo siya papalayo. Hari ng impyerno. Bulag ako, na-offend ko po kayo, at sa Madam, pakiusap patawarin niyo ako. Salbahe ka, hangad mo si Madam, lumuhod ka at humingi ng paumanhin agad. Hari ng impyerno. Hari ng impyerno. Pakiusap patawarin niyo ako. Asawa ko, hayaan na. Pasok na tayo. Ngayong gabi, gagawin kita pinakakakit-akit. Narinig ko lang sabi ni Wenwen, mga dating kaklase, nakapasok sa bulwagan. Noong una, hindi ako naniwala. Hindi ko inaasahan. Ito, Wang Li. Paano mo kami nakita na pumasok? Wang Yan. Huwag mong isipin na alam namin. Isa ka lang hamak na mekaniko. Anong kakayahan meron ka para sa imbitasyon? Alam na ng lahat ngayon na ikaw, Song Jai, ay nag-asawa ng hamak na mekaniko. Ang pamilyang Song ay matagal ka nang pinalayas. Ikaw,
Song Jae ay walang kwenta. Sino ka para isipin? Nabastusin si Miss Song. Tito Tang, kaibigan mo ang tatay ko. Paanong sinampal mo ako? Kulangan pa sa iyo ang manampal. Kung magalit si Miss Song, pamilyang Xiao ninyo, maglalaho kasama siya. Ginoong Wang, kasalanan ko ang pagpapalaki sa kanya. Nagmamakaawa ako na maawa po kayo sa akin at sa pamilyang Tang. Ang pamilyang Tang namin ay talagang hindi na makatagal. Anong nangyayari? Narinig ko ngayon na ang pamilyang Tang ay nakagalit ng malaking tao at tinutugis ng lahat ng pamilya sa Yancheng. Posible kaya? Totoo nga. Bumangon ka. Ginoong Wang, nagmamakaawa ako. Nailigtas ang pamilyang Tang namin. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Huwag mo akong pilitin. Ginoong Wang, May nagkasala, dapat tumanggap ng parusa. Hindi ko pa, nilipol ang pamilya ninyong Tang. Itinuturing na, pagpapakita ng sukdulang kabutihan. Ano, siya si King of Hell. Tapos na, sinumpa ko lang siya. Ngayon, ang anibersaryo namin, sa 3 taon. Sa 3 taong ito, umiyak tayo. At napagod, pero ang aking asawa, ay lagi nang nandyan sa tabi ko. Dito. Nais kong pasalamatan, ang aking asawa, sa kanyang pagsama. Sa mahabang panahon. Sa iyong pagsisikap, sa buhay na ito, nais kong ibigay sa kanya ang lahat ng kaligayahan. Ngayon, gusto kong ipahayag, ang isang bagay sa harap ng lahat. Asawa. Mahal kita. Asawa, mahal din kita. Anong problema? Akala ko dati, na sa pagbabalik ngayong panahon, tatanggapin ka ng pamilya. Ngunit tila ngayon, Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng ganito kahaba na pagsasama, sa tingin ko, tinanggap na nila ako ng lubusan. Bukas, bababa ako kasama ka. hindi, antayin mo hanggang maayos ko ito bago kita abisuhan. Soyang, kuya. Nasaan si Jai? Kuya, umalis ang madam kaninang madaling araw para makapagpahinga ka ng maayos. Pinakiusapan niya akong huwag ka ng guluhin. May sumusunod ba sa'yo? Ayokong hayaan na maulit ang nangyari dati. Huwag kang mag-alala, kuya. Pinagmaneho ko si Laumo para sunduin ang madam. Mahusay, kumusta ang mga bagay sa Haicheng? Ngayon, lahat ng kapangyarihan sa Haicheng, malaki man o maliit, iginagalang ang aming Yanwang Hall. At kanina, ang lupain na nakuha natin ay nakasiguro ng pondo na nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyon. Kapag nagtagumpay ang pag-unlad, ang iyong kayamanan, kuya, tiyak na mauuna sa buong bansa. Mahusay, may isa pang bagay. Ano yon? May sumusunod sa'yo, na 3 sasakyan. Lau mo, anong nangyayari? Ma'am, pinapanood tayo. Anong gagawin natin ngayon? Ma'am, huwag kang mag-alala. Hanggat ako, si Mo, ay walang makakasakit sa'yo. Mahigpit ang hawak, ma'am. 8, umalis ka, bilis, haharangan ko sila. Eh ikaw, Bilisan mo, wala ng oras. Habulin mo sila. Huhulihin mo ba si Hipa? Dadaanan mo muna bangkay ko. Hahawakan ng kapatid ko? Sobrang bata mo pa. Mo, nasaan si Hipa? Yama, napadala ko na si Hipa. Pumunta ka't iligtas si Hipa. Bahala ka sa kanila. Pupunta ako iligtas si Jie. Asawa. Ito ang bag ng kanyang asawa. Yinglong. Kuya, nasaan ang hipag? Nakikita nyo. Si Yinglong yan. Hindi ba kayo ang nakatalo at siya'y bumagsak? Bakit siya bumalik? Mapaghiganti si Yinglong. Pinatay ko ang kapatid niya taong nakaraan. Bayho. Dumating siya ngayon. Tiyak para sa paghihiganti.
Pero puno ka ng sugat. Kung padalos-dalos ka, magiging napakadelikado. Oo, kuya, sasama kami sa'yo. Huwag. Malupit at walang awa si Yinglong. Kung makita ka niya, tiyak na gagawa siya ng masama kay Jiayi. Sa biyaheng ito, ako lang ang pupunta. Yinglong. Yinglong. Lumabas ka. Yan Wang, hindi ko alam, dapat ko bang hangaan ang iyong tapang o ang iyong katapatan? Tama na yan. Nasaan ang asawa ko? Jiayi. Ano ba talaga ang gusto mo? Tatanong mo kung ano gusto. Tignan mo itong braso. Nasugatan ito, mo noon pa man, kaya ito pilay. Hindi ako makatulog. Kapag pumipikit ako, ang mukha mong kinamumuhian. Huwag sasaktan ng pamilya. Hindi mo dapat gamitin ang asawa ko para takutin ako. Sinisindak kita, gamit ang asawa mo. Ano ngayon? Gusto kong maranasan mo ang naranasan ko sa mga taon na ito. Pakawalan mo siya. Maaari kong ibalik ang braso ko. Hindi ka karapat-dapat makipagkasundo sa akin. Sabihin, paano kung madulas ang kamay ko? Ano ang mangyayari sa asawa mo? Ano ang gusto mo? Yinglong, kung maglakas loob kang hawakan. Ang asawa ko, papatayin kita. Naku, natatakot ako. CJ, ngayong araw, kung mapapatay mo, lahat ng tauhan ko, ibibigay ko siya sa'yo. Walang hiya ka. May panahon ka pa para murahin o pag-isipan mo kung paano kunin ang bangkay ng asawa mo. Patayin. Jiayi. Patayin. Turno mo na ngayon. Kaya mo bang patayin ako? Tingnan natin. Mahal. Mahal, okay ka lang ba? Mag-ingat ka. Mahal. Anong masarap na sariwang dugo? Yinglong. Gusto mong mamatay. Baliw, lubos kang baliw. Tama, isa akong baliw. Isang baliw na kukuha ng buhay mo. Hindi ko inaasahan, matatalo ako sa'yo. Mahal. Mahal. Sandali lang, dadadalahin kita sa ospital. Hindi ako pwedeng bumagsak ngayon. Kailangan kitang iligtas. Kuya, Kuya. Doktor, kumusta ang asawa ko? Nawala ng maraming dugo. Ang mga organ niya ay nagdusa ng kaunting pinsala. Kung madyay gising pa, ay nakasalalay sa tadhana. Ate, ingat ka. Naniniwala ako sa kanya. Swertihin ang mabubuti. Siguradong madyay gising siya. tama, nakaraos na siya sa malubhang pinsala dati. Sa pagkakataong ito, magigising siya. Salamat. Maaari na po kayong lumabas. Gusto ko lang, manatili sa tabi niya. Sige po. Wang yan. Sinungaling ka. Hindi ba nangako ka? Nagawin akong pinakamasaya sa buong mundo. Bakit ka naman hindi tumutupad sa pangako? Asawa ko. Hindi ba sabi mo,
Dadalhin mo kami, kasama ang sanggol. Ang sanggol at ako ay naghihintay sa iyo. Gumising ka. Gumising ka. Asawa ko, asawa ko. Asawa ko. Asawa ko, gising ka na. Halika, kumain tayo.